Kaya kapag tinawag kayo ng Panginoon, maganda-handa na rin kayo. Kasi kapag tinawag ka ng Panginoon, pag tinakasan mo ang kanyang tawag, I don't know. Kasi marami na akong naririnig na may mga consequences na nangyayari sa kanila. So yun mga kapatid. So ngayon, basahin natin yung Colossus 1:9-14. Verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang loob ng Espiritu. Verse 10, sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Verse 14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan. So salamat sa salita ng Panginoon. At bago natin talakayin itong verse na ito, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos na nasa langit, ngayong umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami namin maintindihan namin ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nafe-feel namin ang iyong presensya dito sa simbahan ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mahal mo kami at hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon, mga kapatid, Colossus 1:9-14. Alam niyo ba kung sino nagsulat ng Colossus 1:9-14? So sino pong nakakaalam sa atin kung sino ang nagsulat? Nagliham para sa Colossus 1:9-14. I know na matagal na tayong Kristiyano. Matagal na tayo nagbabasa ng Biblia. Tama po, si Apostol Pablo po ang nagsulat sa liham para sa Colossus, mga kapatid. So siya ang may akda nito. Sa Colossus 1:14, inspired by the Holy Spirit. So inspired siya ng Holy Spirit, kaya na naisulat ang liham na ito para sa Colossus. So sino ang tatanggap ng liham na ito? Para kanino yung liham? So ibig sabihin, para doon sa mga Kristiyano, doon sa Colossus. So bakit? Ano yung Colossus na yun? May lugar ba na Colossus na naririnig tayo ngayon? Parang wala na, di ba? Wala na tayong naririnig na Colossus. Pero yung Colossus, ito yung lungsod ngayon, o country ngayon na tinatawag nating Turkey. So, yan na po yung Colossus. Yan na po yung Turkey, mga kapatid. So dati, sa Turkey, maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano noon. Hanggang sa dumating na ngayon, na bumaba yung Kristyanismo doon sa Turkey. So, sa population nila ngayon, 0.2% na lang yung Kristiyano. Sa hindi, wala pang alliance doon. Hindi pa kasali yung alliance sa Turkey. Mostly doon, mga Katolik, mga Protestante, meron din, iba't ibang klaseng religion. Pero 0.2%, napakababa. Dati, umaabot pa ng 50%, bumaba ng 20% dahil yon sa persecution.
pinipersecute nila yung mga Kristiyano. Pinipersecute nila, pinapahirapan nila yung Kristiyano dahil ang government nila doon ay isang Muslim. So mga Islam. So dahil sa kanila, kaya ang isipan kasi ng mga Muslim, kapag nakapatay sila ng hindi Kristiyano, ng Kristiyano, ng ibang religion, parang banal sa kanila pag nakapatay. Parang gano'n ang iniisip na ibang Muslim. Kaya pinipersecute nila yung mga Kristiyano, mga kapatid. So ngayon, ano yung layunin ng liham ni Apostol Pablo sa taga-Colosas? Ano yung layunin ni Apostol Pablo? Ang liham niya dito ay upang labanan ang mga maling aral. So may mga maling aral doon na nangyayari doon sa Colosas o doon sa Turkey, no? Na nagbabanta ng pagka-supremo ni Kristo. At layunin ding pagtibayin ang fundamental na katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano at hikayatin ang mananampalataya na lumago sa kanilang relasyon sa Diyos. So yun po yung layunin ng liham ni Apostol Pablo. So gusto niyang i-correct yung mga Kristiyano doon, mga kapatid. So ngayon, nalalaman na natin yung history. History, kung bakit sinulat yung liham, sino ang nagsulat, para kanino. So ngayon talakayin natin yung verse, para maintindihan natin yung verse. Kailangan alamin mo natin yung history, kung ano yung pinanggalingan, at bakit nagsulat si Apostol Pablo doon sa Colosas, mga kapatid. So ngayon, dito sa Colosas 1:9-14, sa talata 9, ang makukuha natin dito is kaalaman ng kaulooban ng Diyos. So kung babasahin natin yung verse, ito yung sinasabi dito, kaalaman ng kaulooban ng Diyos. So, ipinapanalangin ni Apostol Pablo na tayo ay mapuno ng kalooban ng Diyos. Ang tunay na nalaman ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. So, yun po yung mga kapatid, no? Sa talata 9. So, yun po yung gustong iparating ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Colosas. No? Na mapuno ng kaalaman ang mga taga-Colosas. So pangalawa, sa talata 10, mga kapatid, no? Ang makuha natin doon sa verse 10 is, ang ating kaalaman ay dapat humantong sa isang buhay na nagbubunga ng mabuting gawa. So kung babasahin natin yung verse, yun yung makuha natin doon. So, mabubuting gawa. Tayo ay tinawag na mamuhay sa paraan na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sa verse 10. Ngayon, pumunta tayo sa verse 11. Ano yung sinasabi doon? Is pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. So, pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. So, ang Diyos ay nagbibigay lakas at kapangyarihan upang tayo ay makayanan ang mga pagsubok. At dito naman sa verse 12, ang makukuha natin dito is pagpapasalamat sa Ama. Mga kapatid, kung babasahin natin yung verse, lagi kayong magpasalamat sa Ama. So, pagpapasalamat sa Ama, yung makukuha natin sa verse 12. At sa verse 13, ang makukuha naman natin dito is paghihiwalay mula sa kadiliman. So ito na yung tinatawag natin na free from the power of darkness. Paghihiwalay sa kadiliman. So ibinigay ng Diyos sa atin yung kalayaan mula sa kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. At dito naman sa verse 6 is pagtubos at kapatawaran. At sa verse 14, pagtubos at kapatawaran, di ba? Kung babasahin natin yung verse, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan. So ito mga kapatid, ito yung verse na ito.
So una, kaalaman ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, pamumuhay na karapat-dapat. Pangatlo, pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. Pang-apat, pagpapasalamat sa Ama. Number 5 is paghihiwalay sa kadiliman. At number 6 is pagtubos at kapatawaran. So ngayon mga kapatid, kung naiintindihan niyo yung mga verse na yun, at kung ating susuriin yung mga verses na yun, so magbigay tayo ng mga example dito mga kapatid. Na ito yung ikinokorek ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Colosas. Dahil marami silang mga maling aral, marami silang mga ginagawang hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya ito, number 1 mga kapatid, ito rin ay nangyayari sa atin ngayon. At marami rin sa atin ngayon ang gumagawa nito. Katulad ng materialismo. Materialistic, mga kapatid. Ang labis na pagpapahalaga sa mga material na bagay sa halip sa espiritual na mga bagay. Mas inuuna pa yung sarili kaysa sa espiritual na bagay. Mas inuuna pa yung mga iba't ibang gawain sa labas kaysa sa magbasa ng Biblia. Mga materialistic, mas inuuna pa yung sarili, pagpapaganda o kahit ano-anong ginagawa sa sarili. Wala nang time para sa Panginoon. Marami sa atin ang gumagawa ng ganyan. Wala nang time. Kahit magbasa tayo ng Biblia, 10 to 15 minutes a day, magpapaunlad sa ating sarili. Paano tayo uunlad sa ating sarili kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Paano kung darating ang panahon na ikaw ay kukunin ng Diyos, mga kapatid? Marami sa atin dito, marami dito, kahit saan, na kapag ka may problema, kapag ka may sakit, saka lang lalapit sa Panginoon. Saka lang pupunta ng simbahan. Magmamakaawa. Inuuna yung mga materialistic. Pagka may pera, wala nang pakialam sa simbahan. Wala na. Nakakalimutan na ang Diyos. Dahil, ba't ko nasabi yan mga kapatid? Yan nangyayari din sa akin noon. Dahil isa din ako, nung nandun pa ako sa CCAC, parang ganun din ako, nagsisimba lang ako doon. Parang wala lang. Wala akong naintindihan, pagpasok ko, paglabas ko, wala din akong pumapasok sa isipan ko. At saka hindi rin ako nagbabasa ng Biblia dati, mga kapatid. Ang dami kong mga gusto sa buhay, ang dami kong binibili, kahit anong binibili sa sarili ko. Pero kahit yung pagbibigay sa church, hindi ako nagbibigay. Nagbibigay lang ako pagka magaling yung speaker. Doon sa CCAC, pagka napakagaling ng speaker, nagbibigay ako. Ang laki pang binibigay ko, pero pagka pangit ang speaker, hindi maganda yung sinasabi niya. At hindi ko nagustuhan. Ang binibigay ko, 20 pesos, 10 pesos. May time pa nga na piso lang binigay ko. Mga kapatid, alam na alam ng misis ko yan kasi pinakita ko sa ito na ibigay ko piso. Kasi hindi ko gusto yung nagsasalita sa harap. So, inuuna ko yung sarili ko noon. Bili ako ng bili na kahit ano. Ang nangyari sa akin, mga kapatid, nadala ako sa sarili ko. Kasi naramdaman ko ngayon, nung kakabili ko sa materialistic na mga bagay, nalubog na pala ako sa utang. Halos umabot ng 500,000 yung utang ko. At hanggang ngayon binabayaran ko pa. Utang ko yun sa credit card. Ang laki ng utang ko sa card. Kasi bili ako ng bili na kahit ano, hindi ko na pinapansin. Yung mga bayarin ko doon, hanggang sa lumaki ng lumaki. At nung nakarang araw, na-scam ako. May tumawag sa akin na may kaso daw ako ng criminal case. Estafa. Ang dami ng kinaso sa akin, civil case. Kaya takot na takot ako mga kapatid. Yun pala, scam lang pala yun.
Kasi nga, gusto nilang ipapuntahin yung sa Taguig. Mag-meet daw kami ng attorney. Mag-usap daw kami para pag-usapan daw yung kaso. Buti na lang hindi ako pumunta. Kasi nung tinawagan ko yung bangko, wala naman daw ganun daw. Saka nag-usap na rin kami ng bangko. Kaya napilitan ako magbayad. Ang laki ng binayad ko mga kapatid, halos 100 mahigit. So kahit saan na ako nanghiram ng pera para lang makabayad. No? Kasi daw, pupuntahan na daw ako ng pulis doon sa opisina. So parang nakakahiya. Yun yung pagkamamalabis ko nung una. Pagkamamalabis ko na inuna ko yung mga material na hindi man pala importante at naluluma. Nawawala din sa akin yung mga material na yun. Bumibili ako ng kahit ano, basta gusto ko, bibilhin ko. Dahil may trabaho naman ako. Pero hindi ko binabayaran yung utang ko. Mga kapatid, mataba sa panlabas, pero sa loob ng kaluluwa ay payat ang ating kaluluwa. Kasi hindi natin pinapakain ng salita ng Panginoon. Kaya ugaliin natin na magbasa lagi ng Bible. Kahit nga yung misis ko, hindi siya nagbabasa ng Bible, nakikinig lang ng Bible. Tinutulugan pa, ginagawa pa paantok ng audio Bible. Masarap matulog pagka audio Bible ang papakinggan mo. Lalo pag gusto mong matulog sa gabi, ano mo lang yung audio Bible, makakatulog ka. Maisasama mo pa sa panaginip mo. Kung ano yung story doon sa Bible, masasama doon. Yung story, ako rin, napanaginipan ko rin, na parang nandun din ako sa story. No? Grabe pagka nagiginig ka. So subukan yung mga kapatid. Kahit sa tanghali kung gusto matulog, mag-audio Bible ka, makakatulog ka. Kahit ako, nung nagdadrive ako sa sasakyan, inaantok ako pag nagdadrive, pag nakikinig ka nung sa salita. Kaya minsan, mas maganda talaga pag nagbasa tayo, 10 to 15 minutes enough na. Para hindi tayo antokin. So, pangalawang mga kapatid is pagka makasarili. So, makasarili. So, ang pagbibigay prioridad sa sarili kaysa sa iba na nagre-resulta sa kawalan ng pakikiramay at pagmamalasakit. So, makasarili. So, meron ba dito sa atin na makasarili? Inuuna yung sarili, makasarili? Wala po. Wala. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Alam ko naman na hindi kayo makasarili dahil kayo ay mga anak ng Diyos. Kapag ka nandito ka sa simbahan, alam ko wala kang ganung klaseng pag-uugali. So pero, doon dati sa Colosas, mayroong mga ganitong ugali ng tao. Makasarili. No? Mga makasarili siya, no? Mga kapatid. So pangatlo is pagka-adik. Ang pagiging alipin sa isang bisyo o gawin tulad ng droga, alak o pagsusugal. So ito yung mga problema na sinusolusyonan dati ni Apostol Pablo. Ngayon, nangyayari dito ngayon sa atin. Nagiging nagiging addict na. Ako nga minsan, kahit ngayon, na-addict ako minsan sa kakapanood ng teleserye ng mga Chinese na lumalabas dun sa Facebook. Alam mo ba yung mga Chinese na ang ganda-ganda pa, nabibitin ka, pag hindi mo tinapos, nabibitin ka. No? Noon, tatapusin ko talaga yon, yung buong story na yon. Kasi ang ganda panoorin. Kasi para siyang inaapi, tapos at the end, siya yung talagang bidang-bida. Ang na-addict ako sa mga ganong story. Pero ayaw mo, gusto kong nakikita. No, mga kapatid. Nung pagka-addict, so yung mga pagka-addict natin, mga kapatid, alam ko, merong iba't ibang klase ng pagka-addict. So dapat, maging addict tayo dito sa simbahan, mga kapatid. Dito tayo mag-focus sa church.
Kahit small time lang na ibigay natin sa church, magiging masaya na yung Panginoon. So wag natin dating pa ng panahon na may problema lang tayo, sa kanila lalapit dito, nagkasakit tayo, lalapit tayo dito. Dapat, hanggat malakas pa tayo, pumunta tayo lagi sa church. At ang next, mga kapatid, is pagkamuhi. Ang pagdadala ng galit o sama ng loob at na nagnanais ng paghihiganti sa puso. So, sama ng loob. So, may mga sama ng loob. So, kapag may sama tayo ng loob, mga kapatid, dapat natin ilabas. Kailangan meron tayong makausap. So yung mga kapatiran natin sa church, pwede natin kausapin at ilabas yung ating sama ng loob. Kasi pag nailabas natin yung sama ng loob natin, parang ang luwag na sa ating puso. Kaya nga, mga kapatid, isa sa maganda na pwedeng ilabas natin yung ating sama ng loob is pagsali sa mga prayer fellowship. Sa mga prayers natin, every morning, mayroong prayer fighters. Sa church din, meron din prayer fellowship. Doon, pwede mong ilabas yung iyong mga pagkamuhi, yung iyong mga galit, pwede mong ilabas doon. At dapat kung may galit ka, patawarin mo. So huwag kang laging magkimkim ng galit sa iyong kapwa. At ang susunod is yung kasinungalingan. Mga kapatid, ang pagsisinungaling ay masama. Ang pagsabi ng mga bagay na hindi totoo, na nagdudulot ng panluloko at pagkawasak ng tiwala. So lagi tayong maging honest. So huwag tayong magsinungaling. Dahil tayo ay binago na. Tayo na ay binago ni Kristo. Nagpakamatay si Jesus Christ dahil sa ating kasalanan. Kaya nga nung sa Genesis, nang dahil sa isang tao, ang lahat ay nagkasala. At dahil din sa isang tao na nagkatawang tao, ang lahat ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So huwag tayo magsinungaling, mga kapatid. So ito yung nire-resolve ni Apostol Pablo doon sa Colosas. Kaya nga ang pamagat natin is free from the power of darkness. Dahil ito, gusto niyang solusyonan ito. Dapat mawala ito lahat. Mawala ang ganitong problema. Dahil ito yung nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ano yung nagpapalayo sa atin sa Diyos? Ang nagpapalayo sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Ang kasalanan nagpapalayo sa atin. Huwag natin sisihin si Satanas. Dahil si Satanas walang ginagawa. Mga kapatid, it is your free will. Free will mo yun. Kung merong angel, saka Satan, sa kabila mo, free will mo yun kung sino ang susundin mo. Ikaw pa rin ang masusunod. Kaya wala kang dapat sisihin kung bakit ka nagkasala. Dahil kasalanan mo yun. Alam mo yung masama at mabuti. So mga kapatid, dapat na tayong humiwalay sa kadiliman. So gusto mo bang maligtas, mga kapatid? Gusto niyo bang maligtas? God knows what you are doing. Alam ng Diyos ang inyong mga ginagawa. God knows everything. Wala kang pwedeng itago. Alam mo, yung nabasa ko itong topic natin ngayon, ako yung unang natamaan. Ako yung unang natamaan. Parang sumasakit yung dibdib ko nung nabasa ko ito dahil God knows what you are doing.
Alam ng Diyos yung ginagawa mo. Kung may ginagawa kang kasalanan ngayon, alam ng Diyos yan. At pagka binasa ng Diyos ang iyong makasalanan doon sa kanyang talaan, di ba nakakahiya? Na ang dami-daming makakarinig na binasa yung kasalanan mo. Ito yung kasalanan mo. Nagsisinungaling ka. Nagmakasarili ka. Materialistic ka. Imperno ka. Kawawa ka, mga kapatid. Kaya ako sa aking puso, kagabi, talagang naisip ko, kailangan na talagang magbago. So, paano mga kapatid ngayon? How? Paano? Paano tayo magbago? So, ito naman yung sinulat ni Apostol Pablo. Paano tayo magbago? So, number 1 is paglinang ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Verse 9 to 10. So, anong hakbang is pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral ng Biblia. So, ito yung sinasabi. Pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral ng Biblia. So, salamat sa mga prayer fighters dahil ginagawa nila ito. Pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral ng Biblia. Sila, first day in the morning, inuuna nila yung Panginoon. Alam ko, hindi ako nakakasali minsan. May guilt din ako. Pero dahil siguro sa kabisi ko sa work, dahil may needs din yung family ko, kaya minsan hindi na ako nakakasali. Iniisip ko, nandiyan naman yung misis ko na ipag-pray ako. Nandiyan naman sa prayer fighters. Mga kapatid. So yun lang. Nung una akong sumali sa prayer fighters, naisip ko, masaya. Kasi maaga akong nagigising at maaga din ako nakakapasok sa trabaho. Simula nung tinigil kong prayer fighters, lagi na akong late araw-araw. Kasi late na ako nagigising. Kaya susubukan kong sumali ulit sa prayer fighters, mga kapatid. So, pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral ng Biblia. Yung nga sinabi ko kanina, yung aksyon na gagawin natin, maglaan ng tiyak na oras araw-araw. Kahit 15 minutes para sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. So, paano ba tayo mananalangin? Manalangin tayo kapag umaalis tayo, papunta sa ating trabaho. Manalangin tayo pag tuwing kumakain tayo. Always tayo mag-pray sa Panginoon. Yun po yun, no? Lagi tayong manalangin. So, humanap ng tahimik na lugar kung saan ka makakapag-focus. So, very short time. 24 hours sa clock. 10 to 15 minutes. Makapagpaunlad na yun sa ating pananampalataya sa Panginoon. Masaya na ang Panginoon doon. So, simulan ng isang maikling panalangin at pagtatapat at pagsasalamat. Pagkatapos, magbasa ng isang talata sa banal na kasulatan. Ituon ang pansin at pag-unawa. Yan po yung mga kapatid. So, kumuha ka ng isang verse sa Biblia, basahin mo, unawain mo, at yun na. So, meron ka ng verse. Okay, memorize mo yung verse. Kasi yung pag-memorize mo ng verse, importante din yun, lalo na kapag nandun ka sa, pag may kalaban ka, o magkita ka ng kaaway, o nasa panganib ka. So, kung meron kang verse, Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So, hindi ako nag-iisa. So, may lakas ka na ngayon na harapin yung mga pagsubok. Dahil may na-memorize ka ng verse. Paano kung wala kang na-memorize na verse? Kawawa ka kasi yung kalaban susugod na sa'yo. Wala ka man lang panglaban.
Kaya ako, nung bata pa ako, memoryado ko yung Psalms 23:1, saka yung Ephesians 6:1. No? Children obey your parents, gano'n. Saka yung seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. And all those things. Kasi, nung kabataan ko, gusto ko talaga maging successful. Sa paglaki ko. Kaya lagi kong nasa notebook ko, yung verse na yun. Seek ye first the kingdom of God. No? Kaya nung naging high school ako, yung mga kaibigan ko, puro mga mababait din. Namimili ako ng kaibigan, di ako namimili ng mga barumbado. Namimili ako. Kaya yung mga kaibigan ko ngayon din, nagpapastor din. Pastor na rin, kaya pinipray namin yung isang kaibigan pa namin na magpastor din. So, 4 kaming friends. Kaya yung isa, namayapa na. Tapos yung isa, is nasa Cagayan de Oro. Parang balak na rin magpastor. No, mga kapatid. Yung isang kaibigan na una. Saka, pag ang kaibigan mo ay mababait, at tapos mga honors student pa, magiging honors ka rin sa school. Kaya ako nung high school ako mga kapatid, naging honors din ako. Kahit bobo ako, kasi dahil yung mga kaibigan ko, puro honors, nadamay na rin ako. Mga kapatid, kasi nag-aaral sila, nag-aaral na rin ako. Kaya pagpili ng kaibigan, importante. Huwag tayong mamili ng mga barumbado. Sa aming barangay, kung mapupunta kayo sa aming lugar, kahit tanungin mo yung pangalan ko doon, hindi talaga ako nagkikipagkaibigan doon sa mga barumbado. Kasi alam nila dati na nagbibitbit ako ng Bible papunta sa church. Hindi ako nilalapitan ng mga doon, mga bugoy-bugoy. Basta yan. Lahat ng mga no? Walang lumalapit sa akin ng mga parang ang tingin nila sa akin, mabait, tahimik, mabait. Ganun ako doon sa aming probinsya. Kasi yung lolo ko rin is isang pastor, isang reverend. Kaya ang gusto niya talaga sa akin nung dati is gusto niya ako maging pastor. Ayaw ng parents ko kasi gusto niya ako maging mekaniko. Yung taga-ayos ng sasakyan. Nung nag-enroll kami, iba pala yung kurso na nakuha ko kasi nabasa namin, mechanical engineering. Ito na siguro pa yung mechanical. Mali pala. Automotive pala dapat ang kukunin ko. Pero salamat na rin sa Panginoon dahil mechanical engineering. Kung automotive ako, dumi-dumi ko siguro na yun. Nandun ako sa loob ng sakyan, gumagapang. Ngayon, dahil engineering yung natapos ko, so nandun ako sa opisina, nakaupo lang. Saka ang daming binago sa akin ng Panginoon. Kasi dati, napaka-jologs ko talaga, manamit. Ang jologs ko, payat ko. So, binago muna ako ng Panginoon bago niya ako tinawag. Hanggang sa dumating talaga ang punto na tinawag ako ng Panginoon. And until now, I'm still learning sa school namin. At saka ang dami ko rin natutunan. So by the way, sa hindi pa nakakaalam sa akin, nakakilala, ako ay isang student pastor. Student pastor ako. So nagsa-start na rin ako mag-aral sa Biblia. Pero ako ay isang Kristiyano na mula bata pa. Isang Christian Alliance since birth. Saka naturuan na rin ako kung paano, mga kapatid. So anong layunin natin sa pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral upang makabuo ng isang pare-parehong ugali sa pakikipag-usap sa Diyos at pag-unawa sa Kanyang salita. So ito yung solusyon na ginawa ni Apostol Pablo doon sa Turkey o sa Colossus. Yung pang-araw-araw na panalangin at pag-aaral sa Biblia. Diba kung yung kanina sinabi ko, ang daming mga ginagawa na mali yung mga naunang Kristiyano. Materialistic, pagkamakasarili, pagka-adik, pagkamuhi, pagsisinungaling. Gustong ayusin ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, manalangin at mag-aral ng Biblia para ma-resolve yung issues na yun. Pangalawa,
kilalanin at aminin ang lugar ng kadiliman. Kilalanin at aminin ang mga lugar ng kadiliman. So, matapat na suriin ang iyong buhay, saan ka nakadarama at pagiging kontrolado ng mga negatibong impluensya. Anong mga ugali sa loobin o relasyon ang mahadlang sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? So dito mga kapatid, no? Kilalanin at aminin ang mga lugar ng kadiliman. So alam naman natin yung mga lugar ng kadiliman. Kung saan yung masama, iwasan na natin. Huwag na tayong pumunta doon. Kung may nakita tayong iba pala doon, pag pumunta ako doon, may inuman pala doon. So, di na ako tutuloy doon. Huwag na tayong tumuloy doon sa mga kasamaan. Alamin natin, suriin natin yung mga lugar na pupuntahan natin. So, mas maganda pa siguro pumunta ka ng simbahan, mga kapatid. So, anong layunin dito ni Apostol Pablo? Upang magkaroon ng kamalayan sa sarili at tukuyin ang mga tiyak na lugar na nangangailangan ng pagbabago. So, ito yung gustong resolbahin ni Apostol Pablo. At number 3 is humanap ng kakampi. So, mababasa natin sa verse 11 kanina, mga kapatid. Ang sinasabi doon ni Apostol Pablo is, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang tayo ay makayanan ang mga pagsubok. Huwag tayong matakot sa mga hamon. So, humanap tayo ng kakampi. So, sino ang kakampi natin na sinasabi dito? Ang Diyos. So, humanap tayo ng kakampi. So, humanap din ng mga mapagkakatiwalaang kaibigan. So, kahit dito sa church, humanap tayo ng mapagkakatiwalaan natin. Kung sakaling magka-problema tayo, pwede natin siyang lapitan, na kapatid. O kaya kapamilya, tagapayo, para makapagbibigay ng suporta sa atin. So anong layunin dito ni Apostol Pablo is upang lumikha ng sistema ng suporta na tutulong sa iyo na manatilong responsable sa tamang landas. So malapit na po tayo mga kapatid. No? At pang-apat is pagsisi at pagtalikod sa kadiliman. So sinabi po yun doon sa verse, magsisi tayo at magtalikod sa kadiliman. Dahil binago na tayo ng Panginoong Diyos, huwag na tayong bumalik sa kadiliman. Tingnan natin ang ating sarili. Bago tayo gumawa ng hakbang, bago tayo magdesisyon, suriin muna natin kung tama ba yung ginagawa natin. Bago natin gawin sa ating kapwa yung ganung bagay, suriin muna natin kung tama ba ito. Lord, gabayan mo ako, Lord. Tama ba itong ginagawa ko? Susuriin natin ating sarili. So ito yung gustong iparating ni Apostol Pablo, na suriin niyo yung sarili. No? Panglima, mga kapatid, is yakapin ang pagpapasalamat. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon araw-araw. Kasi binibigyan na tayo ng pagkain araw-araw. Magpasalamat tayo everyday. Kahit ako nga, minsan nakaligtaan ko magpasalamat sa Panginoon. Buti na lang, may nagpaparemind sa akin. May nagpaparemind minsan, kahit sa pagkain, nakakalimutan ko mag-pray. Dahil gutom na, hindi na ako nakapag-pray. Buti na lang, yung mga anak ko nagpapaalala sa akin kasi tinitrain ko sila na lagi mag-pray tuwing kakain. Ngayon, sila na nagpapaalala sa akin. So dapat natin i-train yung ating mga anak din na mag-pray lagi bago kumain. Kasi mga kapatid, yung pag-training natin sa ating mga anak hanggang sa lumaki sila, madadala nila yan.
Hanggang sa lumaki. Katulad sa akin, sa amin, sa pamilya. Kung ano yung itinuro sa akin ng magulang, nadala ko rin hanggang ngayon. At nadala ko rin, pati yung aking pamilya, nadala ko rin. Kaya pag mamimili ka ng iyong mapapangasawa, piliin mo yung Kristiyano. Yung Kristiyano, mga kapatid, na may takot sa Diyos. Doon sa prayer fellowship namin nung nakaraan, napag-usapan namin yun kung paano mamili ng iyong partner. Noong nakaraan, talaga yun yung napag-usapan namin, ang pamimili ng partner. So, paano ba mamili ng partner? So, sigurado ka ba sa kinakasama mo ngayon? Yan na ba talaga? Mga kapatid? So, dapat, kung namimili tayo ng partner, lagi natin hingin sa Panginoon. Lord, ito na ba talaga yung lalaki o babae para sa akin? Kasi naalala ko, yung misis ko, ganun daw ginawa sa akin. Sabi niya, pinag-pray daw niya ako. Kaya dumating ako sa buhay niya. At saka, sabi niya, hindi naman daw siya nagsisi sa akin. Yung Kristiyano ako. Kaya mas maganda pag Kristiyano yung piliin mo, mga kapatid. So, yakapin ang pagpapasalamat. So, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon every day. At ang pang-anim, mga kapatid, is aktibong paglilingkod sa iba. So, dapat maging active din tayo sa paglilingkod sa iba, mga kapatid. So, dapat din, dahil may alam na tayo sa Biblia, mag-share din tayo sa iba. So, pag may pagkakataon tayo, meron tayong kaibigan o kamag-anak, mag-share tayo ng salita ng Panginoon. No? Aktibong paglilingkod sa iba. Ito yung gusto rin iparating ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Kolosas, na maging active tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon. At panghuli, mga kapatid, is patuloy na paglago at pagtiyaga. Patuloy na paglago at pagtiyaga. So dito, mga kapatid, is huwag tayong sumuko. Ano man ang dumating na problema sa ating buhay, kahit iwan na tayo ng lahat, mawala na ang lahat, huwag tayong sumuko sa Panginoon. Kahit mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng hanap buhay, o kahit sino mawala sa iyo, huwag kang sumuko sa Panginoon. Lagi kang pumunta ng church. Naalala ko dati sa aming family, na lahat ng lupa ng parents ko nasangla na, wala ng lupa. Ang daming utang ng parents ko. At yung sa pinagkakautangan niya, lahat ng gamit namin sa bahay, pinagkukuha na ng pinagutangan namin. Ang tahimik na ng bahay namin kasi wala na kaming music, wala kaming karaoke, wala na lahat. Pati washing machine, hinakot na. Lahat ng gamit sa bahay, pinagkakot na. At yung pinakamamahal ng mother ko na yung pangtahe, kinuha na rin. Naubos, mga kapatid. At anong nangyari sa mga parents ko, kapatid? Hindi na nagsimba. Nahina. At dumating sa punto na parang sinisisi pa yung Panginoon. Na bakit nangyari yung gano'n? Pero, alam mo kapatid, yung nangyari sa akin during this time, patuloy ako nagsimba sa Panginoon. Kahit na wala na kami, bit-bit pa rin ako ng Biblia, punta doon sa church, nakaslacks pa ako. Sabi ko, para akong pastor nung panahon na yun, mga kapatid. Lagi ako nagsisimba. Pupunta pa ako doon sa pastor, nagpapa-advise ako sa pastor, Pastor, anong gagawin ko dito? Ganito. Kaya yung pastor ko,
Nung nag-aaral ako sa kolehiyo, talagang walang-wala na kaming pera. Saka yung pastor namin, nagbibigay pa sa akin ng allowance ko doon. Kasi wala na talagang pera yung parents ko. Lagi akong pupunta sa church. Patuloy, kahit anong problema na dumating sa atin, lagi tayong magsimba. Huwag tayong manghina. Sa aming pamilya, kami dalawa ni Hazel, ang dami namin pinagdaanan. So kahit saan kami mapuntang lugar, pumunta kami ng Bacoor, dati, ang dami namin pinuntang lugar. Nangupahan kami sa Quezon City, doon sa squatter area, doon na kami nangupahan. Ang dami namin pinagdaanan. Pero hindi namin kinakalimutan ang Panginoong Diyos. Lagi talaga kami nagsisibra every Sunday. Kahit na may ginagawa kaming, minsan may ginagawang pagkakamali, patuloy pa rin, simba pa rin. Kasi alam naman natin na ang Diyos ay magpapatawad. Huwag lang tayong gumawa ng kasalanan na talagang matinding-matindi, na talagang sinasadya na natin. Sinasadya na natin yung kasalanan. Kasi mahirap po yung kapatid dahil may kasalanan na hindi na pwede mapatawad. Baka mapahiya tayo pag basahin na ang ating kasalanan. Kaya ako natatakot ako sa ganun, baka basahin ng Diyos yung kasalanan ko nung hindi pa ako talagang yung ginagawa ko pa yung mga mali. Mga kapatid, sa verse 14, sinabi dito, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, may time pa tayo para magbago. Kung meron man tayong mga kasalanan ngayon at tinatago, may time pa tayo para magbago. Kung may nanakit man tayo sa ating mga kapatid, may time pa tayo para magbago. Kung may nanakit tayo sa ating mga anak, sa ating mga biyanan, o kahit saan, kapitbahay, may time pa tayo para magbago. Baguhin na natin ating sarili. Iwanan na natin makasalanan na gawa. Alam ng Diyos ang inyong ginagawa. Alam ng Diyos ang inyong ginagawa. Aminin na ikaw ay makasalanan. Confess your sin to the Lord. At pangalawa is, ask repentance. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At ang pangatlo is, accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Mga kapatid, ito din memorize ko dati. Sinishare ko ito during high school. Nagsishare ako nito dun sa school. Ito lang sinasabi ko sa kanila. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. I-confess mo ang iyong kasalanan. Humingi ka ng tawad. At tanggapin mo si Jesus Christ ang personal Savior. Ganun lang kasimple yung pagsishare ko noon una. Kaya, nung time na pagsishare ko nito, kaya nagkaroon ako ng isang kaibigan na naging pastor. At dahil sa akin, naging pastor siya, mga kapatid. So, napakasimple. So, hindi natin pwedeng sisihin si Satan, kaya tayo nagkasala. It is your will na gumawa ng tama at mali. Nasa tamang pag-iisip na tayo. Huwag kang magpauto sa demonyo. Huwag kayong magpauto sa demonyo. So, that's all mga kapatid. So, we need to free from the power of darkness. Huwag tayo magpauto sa demonyo. Ngayon mga kapatid, tayo ay tumayo mga kapatid. At tayo ay manalangin sa Panginoon.
Kung meron man tayong pagkakasala, mga kapatid, i-confess natin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alam naman natin sa ating sarili na hindi naman tayo talagang perfect. Dahil nagkakaroon tayo ng kasalanan. Kahit sa mata, sa isipan natin, nagkakasala tayo. Even kami mga kapatid, nagkakasala din tayo. Tayo ay umupo at manalangin. At tayo ay manalangin, kapatid. I give you time to pray, mga kapatid. 1 to 2 minutes, mga kapatid. Let us pray together. Marami man tayong nagawang kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos ay nandito ngayon, mga kapatid. I-feel natin ang presensya ng Panginoon. Huwag na natin gawin yung mga kasalanan, mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito kami ngayon, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa inyo. Alam namin, Panginoon, na nagkakasala kami, Panginoon. Nagkakasala kami sa aming paningin, sa aming isipan, na minsan hindi naman talaga namin sinasadya, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala na nagawa. Ipinaparemind sa amin ni Apostol Pablo, Panginoon, na huwag kaming magsinungaling. Huwag kaming makasarili. Maging mabuti kami sa aming kapwa, sa aming kapitbahay, sa aming mga anak, sa aming mga biyanan. Paguhin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po ang aming puso na maging malambot at maging matapat sa iyo. Panginoong Diyos, nandito kami, Panginoon, ang iyong mga anak, maglilingkod sa iyo ng tapat. Lord, tinatanggap ka namin na aming personal Savior. Iligtas niyo po kami sa kapahamakan, Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa aming tatahaking landas. Turuan mo kami magbasa ng Biblia, ng iyong salita, Panginoon. Ipaalala mo sa amin ang aming gagawin araw-araw. Iparemind mo kami, Panginoon. Iparemind mo kami na sa mga mali, Panginoon, na huwag itong gawin, Panginoon. I-remind mo kami always, Panginoon, na sana ang banal na Espiritu ay laging mag-guide sa amin saan kami mapunta. Lord, dalangin po namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.